Senado ang inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos para pangunahan ng pagtalakay sa economic provisions ng saligang batas. Ayon po yan kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Dahil diyan, inihain ni Zubiri ang resolusyon para amyendahan ang ilang economic provisions, bagay na suportado naman ni House Speaker Martin Romualdez. Saksi, si Tina Panganiban Perez at Jonathan Andal. Sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at mga liderato ng Senado at Kamara nitong Huwebes, nabanggit ng Pangulo ang mga napanood niyang ulat tungkol sa mga umano'y bilihan ng pirma para isulong ang charter change ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Pabor sa Kamara ang isinusulong na pagbabago sa pamamagitan ng People's Initiative ang magkasama sa halip na magkahiwalay na botohan ng dalawang kapulungan sa anumang pag-amyenda ng konstitusyon na gagawin sa ilalim ng isang Constituent Assembly. Pero inaalmahan ito ng Senado dahil dehado umano sila rito. Sabi, nagkakagulo na, bakit nagkakaganyan, may bayaran. And he said, sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. Dahil dito, pumayag ang liderato ng Senado sa Tsa-Tsa. Inihain ni Zubiri ang resolution of both houses number 6 o RBH 6 na nagpapanukalang amyendahan ng konstitusyon. Nakasaad dito na dadagdagan lang ng mga katagang unless otherwise provided by law ang mga probisyon na naglilimita sa pag-aari ng mga dayuhan sa mga eskwelahan, advertising at public utilities. Kung may dadagdag ang mga kataga, pwede na ang 100% foreign ownership kung may maipasang batas para dyan. We're limiting it to the scope of the Public Services Act, education, because we feel, lahat po kami naniniwala, na bakit hindi makapasok ang Harvard dito, ang Yale, ang Stanford. Pwede naman sila mag-set up po ng eskwelahan dito. They do it in Singapore, they do it in other countries. So we should allow them para ang tumaas naman ang dekalidad ng ating edukasyon. Bili ng Pangulo, hindi kasama sa bubuksan sa mga banyaga ang pagmamay-ari ng media at lupa. Si President mismo ayaw niya ng lupa na ibigay sa foreigners. And I quote the President, this will give us problems in our housing program. It will increase tax rates and it will increase prices of land in the Philippines. Kung may foreign ownership of media, baka mag-influence peddling pa yan dito on certain agendas. Sa RBH 6, iniiwasan daw na magbanggaan ang Senado at Kamara. The proposal subject of the People's Initiative could have led or could lead rather to a constitutional crisis, destabilizing our bicameralism and upsetting the systems of checks and balances. The President agreed with us that the proposal was too divisive. Kasunod ng presko ni Zubiri, naghayag naman ng suporta si House Speaker Martin Romualdez sa inisyatibo ng Senado na nagtutulak ng CONAS para maamyendahan ang saligang batas at mapaluwag ang economic provisions na naglilimita sa pagpasok ng puhunan ng mga dayuhan sa Pilipinas. Napapanahon daw ang mga amendment na kinakailangan para mapalakas ang ekonomiya. Pinaiimbestigahan na ng Makabayan Coalition sa Kamara ang mga nagpalagda ng suporta sa Tsa-Tsa kapalit ng umano'y ayuda. Kasi marami kaming nare-receive na mga reports. Yung bagong term na narinig ko sa mga report, yung payout, ay naririnig ko lang yan sa DSWD. No? Pag payout, ibig sabihin na bibigyan ng pera na. Gusto rin itong ipatawag ang grupong nangangalap ng lagda. Bagamat malabo raw na maimbestigahan kung may mababatas na sangkot sa signature campaign. Saan ba nanggagaling yung kanilang pondo? No, napaka-massive yung kanilang pagpapapirma at saka yung kanilang advertisement para malaman ng taong bayan na hindi government fund ang ginagamit nila. Pag-amin ng isang kongresista, nangyari na sa kanyang distrito sa Antipolo ang pangangalap ng lagda, pero wala raw direktiba ng liderato ng Kamara para rito. I can assure you na kung mayroong pumipirma doon, walang bayad. You can go there in my district. Pag-amin naman ng grupo sa likod ng EDSA Puera Act, nakausap nila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa pangangalap nila ng pirma para mabago ang saligang batas at gawing magkasama sa halip na magkahiwalay ang botohan ng Senado at Kamara
sa anumang mga constitutional amendment na gagawin sa ilalim ng isang constituent assembly. Sabi niya, yes, yeah, it's okay, I'm giving you administrative support. Si Speaker, because the Speaker, Martin Romualdez, being the CEO of Congress, is the one that can guide us going to each and every district, which is headed by a congressman. Tuloy raw ang signature campaign sa kabila ng bagong hakbang ng Senado. Our signature gathering is gaining ground. We have gotten at least 30% of the needed signatures. Our target is to finish everything by June of this year. Wala umano silang binibigay na pera sa mga pumipirma. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Jonathan Nandal, kami ang inyong Saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.